Okay, isang napakagandang araw mga kamanibela. So kung makikita nyo, nandito tayo sa may Old City Hall ng Imus. So hindi maganda yung kuha ng ating video, ano? So magalaw siya, at the same time medyo maingay. So naisip ko mga kamanibela, no? So pag ganito klase ang yung vlog, hindi siya maganda. So ngayon, ito na siguro yung time para bumili tayo ng bagong action camera na hindi sobrang mahal pero quality, ano. So nandito na tayo. So action camera na pwede natin gamitin sa motovlog. So swak to sa mga beginner pa lang, no, kagaya ko sa pagdating sa pagbablog. Okay, so disclaimer lang, hindi ko ginawang video na to dahil binayaran tayo ng ALX o ng O6 S60. So sariling vlog ko to, first time ko pumunta dito. Dahil mga susunod natin vlog ay mag-uumpisa rin dito. Okay, so pasok tayo, magtatanong tayo at magpapademo ng mga function nito. Yung upgrade po, 2 hours. 2 hours. Doon sa normal lang yun na ano. May free na 32 gig. Tapos sa dalawang battery, magkano ang additional ko? 3 sir, bali 3 battery niya. 3 battery, isa doon. Mag-a-add lang kayong 50 kada isa. Magkano nga yung pinaka-price nito? 7.6 po. 7.6. Ito na kasama, saka ito. Mic, pati charging lang. Yung regarding sa pag-upload, ay pag ano sa cellphone, apps lang gagamitin. Last na tanong, may warranty naman po siya. 1 year service warranty po. 1 year service warranty. And sa ano natin sir, sa lens po natin, pagka halimbawa nadampian po natin ang daliri o finger, babakat po kasi dyan. Kaya ang gagawin nyo, iwawipe nyo lang po ng isang direction lang po. Yun lang. Then pwede nyo naman po siyang gamitin ng rektaan. Basta tatanggalin nyo lang po yung battery. Halimbawa po may power bank po kayo, pwede nyo po siyang gamitin ng dire-diretso. Power bank na yung Opo. Basta po walang battery. hindi siya pwedeng direkta sa motor? Pwede naman yan sir, basta walang battery. Walang battery. Sasabog. Kasi masira yung motherboard natin. Pwede ba ganyan sa atin? Ay, ganito nga yung brand. Then pagka naman... No internet. Wala kang ganyan? Bakit? Bakit mo? Ba't ganyan? 32, pwede naman taasan pa yan, ano? Opo sir, pwede nyo pang... Hanggang... Basta maximum lang po ng ano, kay OSEC, 128 gig lang po. 128. 64 lang tayo. Pagka open po natin si unit, long press lang po tayo sa mode. Ano siya? Then pagka naman magpe-play po tayo, magre-record. Press okay lang po. Ito po yung ano? Ayan. Record na yan. May ano po ba kayo para? Then pagka i-stop natin, May okay. pila pa po kasi kayo. Wala po siyang post na sir, kaya automatic pagka nag-okay tayo, i-stop agad yan. Then kung pupunta natin si video, nandito lang po siya. Touchscreen na Okay po nga siya. po. Ayan siya. Ayan, meron. Then pagka pupunta naman po tayo ng settings or ibang mode, halimbawa gusto niyo pong mag-picture, press lang ng mode isa. Yan. Normal, single, yan na yung picture. Yan. Dito nyo siya makikita din. Ayan, dito. Balik natin sa mode. Then pagka pupunta tayo ng settings, mag-a-adjust tayo ng video resolution dito lang. Punta tayo kay video resolution. Ang maximum po natin na resolution dan 4K 60 FPS. Check nyo lang sa ano, mababa lang. Ay, understand nyo na lang. Magagamit nyo yan sir pag halimbawa ang gamit nyo device iOS, yung iPhone or kaya may laptop kayong pang download ng video. Total na 32 gig lang kayong micro SD, pwede na yan sa 2.7K. Pero ang suggested talaga namin dyan, yan, 1080-30. Pagka day and night nyo gagamitin, dapat nakaset lang siya sa 30 FPS. Pagka naman 60, mas detailed siya, kaya mas okay siya pag sa umaga lang. Kaya kung gusto nyo ng day and night, 30 FPS. Kahit saang resolution, basta 30 FPS po. Pero dito na lang natin 1080-30. Malinaw naman po. Yan, okay na. Then stabilizer, yan, naka-on naman siya. Siya po yung anti-shake natin. Then voice record po natin, naka-on lang po lagi yan.
With noise reduction, siya po yung noise cancelling natin. Halimbawa po, naka-open visor tayo, hindi po maririnig yung garalgal na tunog. Clear audio po siya. Then, EB natin, nakaset lang po yan ng 0.0. Metering natin, naka-multi lang po. Date stamp, yan. Sa date stamp naman po, halimbawa, gagamitin niyo po siya for motovlogging, off niyo lang po, para matanggal yung watermark sa taas. Then, pagka date and time for safety, yan, set niyo po. Then, punta tayo ng general settings. Sa sound po, pagka gusto niyo mag-adjust, nandiyan po sa pinakababa. Kung gusto niyo itodo. Then, sa angle naman, 3 po yan. Wide, medium, narrow. Kaya po nakaset po ng wide yan kasi naka-super wide lens po tayo. Tapos, pwede niyo pa rin po siya i-adjust kung gusto niyo na mas maipot. Then, na po siya i-set. Sa diving mode naman po, ginagamit na po siya pagka for underwater. Dapat nakalagay po dito sa waterproof case natin. Pero halimbawa naman naulan, kahit hindi na po natin i-on yan pagka nandito. Kasi pagka nilubog lang naman po sa tubig yan. Off na lang natin. Then effect, yan, naka-normal lang po. Sa driving mode naman po, pagka ino natin yan, automatic, pag on unit, magre-record po siya. Kaya lagi lang po siya naka-off. Microphone natin, 2 po yan. Built-in po, pati external. Si external po, ito. Then, pagka built-in, si unit lang po mismo. Upside down, pagka gusto nyo nagpapabalik po. Pwede ko kayo ma'am sa wifi. Para balik natin. Wala, nag-ano yun. Kasi yan, sa screensaver. Screensaver natin, na maximum po natin dyan, 5 minutes bago po siya mag-sleep. Pero ang po niya, 1 minute. 1 minute. So, dito na natin i-alasan. Then, auto power off po. Off ko na lang to, sir. Recommend i-off to. Halimbawa kasi, mag-record kayo ng mataas na video, halimbawa 30 minutes pataas, tapos malaki yung resolution nyo, mahirap po siya i-transfer, mamamatay po si unit. Kasi ang maximum po ni, auto power off, 5 minutes lang. Pagka po kasi umabot ng lagpas 5 minutes yung transferring natin, tapos naka-on si auto power off, mamamatay si unit. Sayang lang po yung natin pagka-transfer. Kaya, in-off ko na lang po. Kailangan nyo update yan. Then, power frequency, 50 Hz lang po dapat. White balance, auto lang. Ito? Lahat po yan hanggang baba. Date and time yan, kayo nabalang mag-set done, sir. Then, language, nandiyan naman. Then, format card. Sa pagpa-format naman po, make sure dapat bago nyo mag-format, naipasa nyo na po lahat sa cellphone nyo yung mga video na kailangan nyo. Kasi po, wala pong recycle bin si camera. Pag mawala lahat yun eh. Opo. Parang pagka nag-format po tayo ng phone, mawawala po yung mga backup na file yan. Wala pong backup na. Then system yan. Factory reset, pagka gusto nyo ibalik sa default settings, yan. Pero nakaset nyo yan, sinet na naman natin sa gusto nyo. Then system info, pati card info. Try po natin si Mike. Hello, hello. Sound check. Hello, hello, hello. 2, 3. Ito po yung external mic na. Mas malakas yan, sir, pagka na-transfer nyo na mamaya. Balik natin sa default na built-in. Subukan natin yung transfer kahit isang video lang. Opo, sir, Dito sa cellphone. testing natin yung Para, importante kasi ma-edit. Then, sir, pagka naman nyo, halimbawa, yung mga loop record, ganun, yung other feature ni camera, long press po tayo kay OK. Long press. Yan po yung lalabas. Normal, loop record time, tapos slow motion, fast motion, pati wifi. Hindi ko masyadong Kumbaga, din yan Normal lang. masyadong magagamit yan. Ang mas useful Normal lang lang. po talaga dyan, loop record. Kaso, ang downside ni loop record, mag-o-override siya. Halimbawa, nag-record po tayo ng dire-direct yung puro loop record lang kasi every 5 minutes lang yun eh.
mabubura po yung mga dating video nyo na gano'n. Hindi po siya magna-notice na memory full. Kasi po pagka normal mode, nagna-notice po ng memory full. Kaya, ayun na, bahala. Ang gagamitin niyo po siya. Then, pagka lilipat naman po tayo dito sa harap, long press lang po na itong down button. Ayan siya. Hindi niyo siya ma-access yun, di ba? Saan pa? Dito. Balik na lang. Lahat yung red. Ayan. Opo, lahat po yan. Yan, naka-off po si stabilizer natin. No? Lalabas po yung counterpart niya. Distortion calibration. Yung distortion calibration na yan, para naman po dito siya. Para po dito sa waterproof case. Pakita ko sa inyo yung ano sarap. Pagka kasi di naka-on si distortion, ganun po yung nangyayari, sir. Kita niyo yung gilid? Kaya po, pagka tinanggal natin, pagka tatanggalin yan, distortion calibration lang po. Ayun, Distortion calibration. Pagka naka-waterproof case kayo, sir. Ayan na siya. Bawat lagay kailangan i-distortion yun, hindi na. Nakaset na siya. Kailangan nyo siyang iset pa. Kasi bumabalik siya pag ano. Hindi po. Stable lang po siya sa distortion. Kaya pag inop nyo siya, lalabas si stabilizer. Kumbaga, isa lang po yung pwede nyo gamitin. Kaya si stabilizer para po dito sa open frame natin. Yun lang naman. Open frame, para sa open frame. Opo. Kaya, set ko na si stabilizer dito. Stabilizer. Okay, so yun, no, malinaw naman ang pagpaliwanag ni Sir sa atin. So, yung ibang mga function din na natin na masyadong inalam yung mga details kasi basic lang naman. Pero abangan nyo yung mga next vlog natin kasi titingnan natin yung performance ng action cam na to. Okay, so na-try na sa helmet. So, maganda. So, babayaran na natin to, no? So, 7.7 yung binayaran natin. And thank you so much, no, Sir Anjo, ano? Sir, thank you. Okay, so thank you so much, ALX, Amos Brands, no? And kay Sir sa pag-demo sa atin. So, susubukan natin tong O6 S60. So, maganda daw ito para sa mga beginner vlogger katulad ko. So, re-review natin. Then, titingnan natin yung performance nito. So, okay, so hanggang dito na lang muna mga kamanabela. Drive safe.